the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. High regard. Held in high regard. With much good esteem. You are esteemed as a person. Jesus has high regards about John. Though John is a precursor of Jesus, mataas ang pagtingin ni Jesus kay Juan. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, Amen, I say to you, among those born of women, there has been none greater than John the Baptist. Sa mga sinilang sa babae, wala pa mas mahigit kay Juan Bautista. We usually would not speak publicly about how we see people in their own goodness. Kung minsan naririnig natin yung appreciation pagpatay na yung tao. Pag nangmimisa ako, doon they would speak highly of the person. And then you will be surprised. Ganun pala, kabuting tao ito. But during the lifetime, sometimes we notice we don't even speak about it. We just take it for granted. May karanasan po ako nung bata po ako. Seminarista po ako. Hindi naman po ako nagmamayabang. Ano lang po ito, academics lang naman, eskwelahan lang naman. May time na nakatanggap ako ng highest grade sa seminary. When you are given a highest grade in the seminar, lalo na during our college philosophy days, ikaw yung bibigyan na, kahit hindi pa kayo graduate, bibigyan ka ng blue card. Yung card mo, hindi puti. Di ba pag binibigyan tayo ng cards, puti. Pero pag binigay sa'yo ng dean, blue, kahit hindi mo natignan yung grades, pinakamataas na, for the semester. No? I had that experience. Binigyan po ako ng blue card sa aming sa eskwelahan, sa seminaryo. And I was very happy. I think I was in third year college. Umuwi po ako, nag-jeep ako, naka-jeep ako, pauwi ako sa bahay namin. Nag-semestral break po kami, home break. Sabi ko sa sarili ko, siguro pag umuwi ako, papakita ko sa papa ko, sa tatay ko, ang aking grade. And of course, alam ng mga parents, yung blue card in their orientation sa PTA, makikita niya, mataas ang grade ng anak niya. Siguro sasabihin ng papa ko, yes, ang anak ko, mataas ang grade. Bumili kayo ng pansit. Bumili kayo ng ice cream. Magpa-burger tayo. Yun ang imagination ko. So, umuwi po ako. Nakasakay pa po ako ng jeep. So, pagka-uwi ko po, dinatnan ko po yung papa ko nandun sa office niya. May office po siya sa bahay namin. Nakaupo siya doon. Tapos sabi ko, Pa, ang aking blue card. I was so proud. Then tinignan ng tatay ko. Tinignan niya. Tapos binuksan niya yung drawer ng kanyang table. Linagay yung card ko doon sa table. Sinara niya. Tapos nagtrabaho na siya. Sabi ko, wala bang congratulations? O kaya, that's my boy. O kaya, very good? Wala lang. Wala lang. So, I just kept it to myself. Siguro sana yung tatay ko, baka mas mataas yung grade niya nung nag-aaral siya. Or maybe he's not yet satisfied about it. So, okay lang po, no? Pero I felt, sana kahit sabi lang, yes, very good my son. Wala po eh. Tahimik kasi tatay ko by nature eh. During that semestral break, dahil nagtatrabaho po sa Manila ang papa ko, at before the end of our vacation, sinama ko sa office nila sa Makati. He was an accountant in one company. So, pumunta po kami doon, sinama niya ako bilang panganay na anak. Nung nasa opisina na po kami, dahil accountant po yung tatay ko, medyo nasa dulo yung office niya, dumadaan kami doon sa corridor where his office mates are there. No? Dumadaan kami, maraming ka-opisina. Nung nakita ko, ikaw ba si Brother Deo?
ikaw ba si Deo, yung panganay na anak ni Robert? Yes. Sabi ng papa mo, mataas yung grade mo sa pag-aaral Pinagyayabang ka ng papa mo dito. Sabi niya, ikaw ba yung anak na seminarista na ni Sir Bobby? Opo, sabi ko. Sabi ng papa niyo, magaling ka daw sa school. Bibigla ako. No? Pagdating ko po sa table ng papa ko, yung card na pinakita ko sa kanya, pinotocopy niya. Nakalagay dun sa table niya, sa opisina, no? Nasa table niya. Kinukwento na daw yung anak niya, seminarista, tsaka ganito yung grade niya. Sabi ko, si Papa naman, kaya niyang ipagmalaki, no? Yung kwento niya sa opisina niya. Pero sa harap ko, parang we do not express how we appreciate, no? Siguro that's his personality, okay lang po. And I appreciated my father. My father held me in high regards, not by facing me, but in front of other people. Na para pang pinagmamalaki pala ako ng tatay ko. Kahit wala ako, kahit hindi ako nakaharap, he was proud of me pala, at least academically. Those, of course, gusto ko sana kahit kaharap niya ako. I think he was also holding me in high regards with that respect. Ganyan din po si Jesus. He was holding John the Baptist. Pinaparangalan niya si John the Baptist kahit wala si John the Baptist. Even, of course, John the Baptist did the same. Parang the feeling is mutual. Do you remember John the Baptist, on the other hand, is also praising Jesus when he said, wala pa si Jesus, no? Kasi sabi, are you the Christ? Are you the Savior? Are you the one coming to save us? Sabi ni John the Baptist, no, I'm not the one. Someone greater than I am is coming. I baptize you with water. He will baptize you with the Holy Spirit. I am not even worthy to untie the thongs of his sandals. He must increase. I must decrease. Parang nakita niyo po itong dalawa, mataas ang pagtingin nila sa bawat isa. There is grace. There is miracle. There is wonderful things that happen when we have high esteem and high regard with one another. Ibaliktad po natin pag mababa ang tingin mo sa kasama mo, sa kasama natin sa simbahan, sa mga kasama mo sa opisina, pag mababa ang tingin mo sa mga kapamilya mo mismo, kaibigan mo, I think grace and the miracle and the goodness of God will not prevail. You can have confidence in your relationship because even when you are not around, they will still remain true to you. They will not speak ill against you. They will not speak anything when you are at your back. Hindi ka nila sisiraan. Sisiraan, tama ba? They will not speak anything bad pag hindi ka nakaharap. But rather, you are assured of their truthfulness and love. Affirmation, even when you are not around. Kahit wala ka, pinapakitang kabutihan mo. The respect remains whatever and whatever the situation and time is. Para pang kumisan, di ba, ginigreet natin na siya, I am happy for you and I am very proud for what you have done. Either nakaharap ka o hindi. Of course, pwedeng may pagkakulang. Pwedeng hindi naman perfect ang mga tao. With our best effort, kuminsan nagkakamali ang mga tao without intending to hurt, without intending to do wrong. For certain situations, they happen to do things that are not ideal. Pero when you believe in the goodness of people, miracles happen. Napansin niyo po, sa exam, may mga teacher po tayo dito. Di ba po ma'am, pag may exam, kunyari, 1 to 100 ang exam, yung mga questions. Pagkatapos, yung estudyante mo, ma'am, yung sagot niya, 8 ang mali. O kaya, 10 ang mali. 1 to 100, 10 ang mali. Ano po yung grade niya, ma'am? Ha? 90. Sir, ikaw, may estudyante ka, nagpa-exam ka, 1 to 50. Nagkamali siya ng 10. Ilan yung grade niya? 40. Napansin niyo po,
even in our school system, even when we are learning, even when you are growing, ang grade natin sa eskwelahan, hindi naman nila nilalagay. Kunyari, nag-exam kayo, 1 to 100. Halimbawa, marami ng mali mo. Mali mo, 25. Makamali ka ng 25. Anong lalagay ng teacher? 25 mistakes? Lalagay niya. 25 mali? Lalagay niya ba yun dun sa yung test paper? Hindi po. Ang lalagay ng teacher, 75. 75 na tamang sagot. And that is encouraging for us to do better. We're never always perfect. But when we emphasize what is wrong, it discourages. It destroys our effort to do better next time and to improve. Kaya nga siguro yung mga nag-design ng school examination and grading system, ang linalagay na grade, hindi yung mali. Nilalagay nilang grade, yung ano ang tamang nasagot mo. Kahit konting-konti lang. Kunyari, 1 to 100, 10 lang yung sagot mo, 10 pa rin. 10 pa rin. Because it remains. The goodness is always acknowledged, not the mistakes. Because we want people to improve, to be encouraged, not to be discouraged. Alam niyo po si Muhammad Ali. Alam niyo po si Muhammad Ali, pag check niyo po yung pangalan niya, in terms of boxing, he's considered greatest of all time. Kung merong top 10 best boxers in our history, parating nandyan ang pangalan ni Muhammad Ali. Pero alam niyo po, merong panahon na natalo din si Muhammad Ali. Hindi po siya lahat panalo. Mayroong panahon na natalo siya. May panahon na knockdown din siya with his best effort. In fact, tingnan niyo po yung history ni Muhammad Ali, yung last 2 games niya, when he retired. Lalo na yung boxing niya with Larry Holmes. Very young yung kalaban niya. He was already old. Alam niyo pong bugbog na bugbog si Ali kasi it was his last 2 games eh. Pero hindi naman yun sineselebrate. Hindi naman sinasabing si Ali, yung 2 games niya ulit, bugbog na bugbog siya, no? They bring the greatest of all times, Muhammad Ali, the days when he was at his best. I know when people may be not aware, but we continue to pray for them, thinking of their safety in the condition when they are afar. It is the love of God that we experience, that we always see what is good. Kaya siguro ganyan ang Diyos, ang pagmamahal niya sa atin. It's called merciful love. Ang pagmamahal na hindi man karapat-dapat. Ang gusto sabihin ng pagmamahal ng Diyos, it's called merciful love. Anong gusto sabihin ng merciful love? Mercy is also love, but it is love that is not deserved. Parang minamahal ka kahit hindi ka karapat-dapat mahalin. Yun ang pagmamahal ng Diyos. Yan ang nararanasan natin pag tayo'y nakaharap sa ating Panginoon. Sabi po dito, even in Isaiah 41, I am Lord your God, who grasps your right hand. It is I who will say, fear not, I will help you. Hindi kita pababayaan. Huwag kang matakot. I will not let go of you. Presuming that even the prophet Isaiah is talking about the sinful humanity. Minsan po, mayroon siyang tatay, matanda na po siya. Ito po ay kaklase nung isang matandang pare na dating teacher namin sa seminary. Meron kaming teacher sa seminary, retired na po siya ngayon. Meron siyang kaibigan, kababata, nag-abroad, nagtrabaho sa ibang lugar. Tapos umuwi na nung medyo matanda na po siya. Binisita po siya ng matandang paring kaklase niya, na professor namin. Nung pumunta sa bahay, itong matandang pare, visiting his old friend, nagko-complain itong mga anak niya. Sabi, Father, itong kaibigan mo, matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Ayaw niya kumisan uminom ng gamot. Kumisan, ayaw niyang
magpa-therapy kasi na-stroke din po siyang kamukha ko. Ayaw niyang mag-therapy, masakit daw, pero kailangan siya mag-therapy. Ang tigas ng ulan ng papa namin. Father, sabihan mo nga yung kaibigan mong yan. Kung minsan, ayaw niyang tumayo. Kailangan mag-exercise para makabawi siya. Father, sabihan mo yung kaibigan mong yan. Father, baka ikaw pakinggan ka. He might listen to you. Alam niyo po, sinabi nitong matandang pare na kaibigan nitong may sakit na stroke. Alam niyo, the children were complaining about their sick old father. His old friend, an old priest, visited them and narrated the best days their dad was working for them abroad and how dedicated he was for his family. Parang kinuwento nitong matandang pare, alam nyo, matanda ni tatay nyo, pero nung malakas siya, mahal na mahal niya kayo. Nung malakas siya, hindi niya kayo pinabayaan. Nung kayang-kaya niya, talagang makita mong kabutihan niya, kasipagan. Kaya nga may bahay kayo ganito, natapos kayo sa pag-aaral, magandang buhay nyo, because His best may not be today. May sakit na siya, paralitiko na siya, masakit na yung katawan niya, pagod na siya. Please, don't judge him as he is now. Look at him at his best. This is like a good friend holding his friend in high regard even until the end. Let us not judge each other when we are at the lowest. Huwag ho nating husgahan ang ating pagkatao nung pinakamababa natin. We might not even like that. Pag matanda na tayo, may sakit na tayo, may pakukulang na tayo, let us bring like Jesus, like John the Baptist, even our school ways, even how sports look at athletes, let us see each other at our best time. Let us bring each other to a high regard with much respect and salutation. Because this is how God looks at us. God will not judge us for the times that we have failed, but God would judge us with the best effort, with the best of what we have tried to be. Let this be our good news. Let this be our invitation. High regard. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please stand.